Inamin kahapon ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado na nakinabang siya sa pagpapatupad ng kontrobersyal na 2.7 billion peso na gusali sa lungsod ng Makati. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kahapon, sinabi ni Mercado na kung nakinabang ang tulad niyang Vice Mayor sa nasabing proyekto, imposibleng anyang hindi nakinabang dito ang dating alkalde ng lungsod. At ngayon ay si Vice President Jejomar Binay. Si Haji Camino ang ating tagapagbalita. Vice Mayor, ano po ba ang inyong nalalaman tungkol dito sa Makati Car Park Building? Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po ba akong manghingi ng konting oras lang bago po sagot? Muling uminit ang sitwasyon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee hinggil sa isyu ng umano'y overpriced Makati City Hall Building 2. Hindi nakadalo si Makati City Mayor Junjun Binay, ngunit sumalang ang dating Vice Mayor na si Ernesto Mercado. Dito sinariwa ni Mercado ang pinagsamahan nila ni Vice President Jejomar Binay na nooy kasama niya sa 4th Bonifacio Development Authority. Alam po ninyo, ang haba po ng panahon pinagsamahan namin ni VP. Simula po 86 hanggang 2010. Naging katulong po niya ako ng una sa 4th Bonifacio Development Authority. Naging konsehal po ako ng 92 hanggang 98. At naging katulong niyo po ako sa MMDA ng 98 hanggang sa matapos po yung kanyang serbisyo doon. Naging Vice Mayor naman po ako ng 201 hanggang 2010. Nagkahiwalay po kami ng landas noong 2010 hanggang sa kasalukuyan. Ang akin pong sinasabi doon sa hiwalayan yun prinsipyo dahilan, kaya kami nagkahiwalay. Binigyang diin ni Mercado na nakita niya mismo ang orihinal na plano para sa pagtatayo ng car park building. Aniya, 1.2 billion pesos lamang ang halagang gagastusin sa building, taliwas sa 2.7 billion pesos na una nang ibinunyag ng plunder complainant na si Attorney Renato Bondal. Sa akin pong natatandaan, ito po ay matatapos sa halagang 1.2 billion. Meron po itong isang basement at meron po itong 10 palapag pataas. Sa ground floor po, sa original na plano, dapat po ililipat namin dito yung Land Bank of the Philippines na kung saan ngayon ay nandoon po sa lumang City Hall. Ililipat din po namin dito ang Business Permit at Licensing Office at sa bandang itaas po ay may 4 na palapag na maaaring gamiting opisina. Sa halagang 1.2 billion po, kasama na rin po ang dapat ibabayad sa arkitektong gumawa ng plano. Kasama na rin po ang ibang mga furnitures dito. Inamin ni Mercado na kumita siya mula sa transaksyon, ngunit mas malaki umano ang nakuha ni VP Binay base sa kanyang automatic conclusion. Ibinunyag din ito na mula nang maghiwalay sila ng landas ng Vice-Presidente ay nakakatanggap na siya ng banta sa kanyang buhay. Itinanggi naman ni Senadora Nancy Binay na ang pamilya nila ang sangkot sa naturang banta. Unang-una, siguro kaya may banta sa kanya dahil marami siyang utang. Alam niyo naman, di ba, sa casino, marami yung mga, mga character na nagpapautang, tapos biglang naririnig na lang natin para mga may ine-execute kasi hindi nakapagbayad. So, hindi ko alam, baka yun yung kinakatakutan na siguro mas bebenta kung ang ama ko yung ididikit niya. Wala ho sa ugali namin ng mamamatay tao. Kaugnay nito, inalok ni Senador Antonio Trillanes IV si Mercado na mapabilang sa Witness Protection Program. Samantala, muli namang hinamon ni Senador Alan Peter Cayetano si Vice President Binay na dumalo sa pagdinig. Giit ni Senadora Binay, masyado na umanong nababahiran ng politika at ginagamit na lamang ang hearing upang sirain ang kanilang pamilya. Magpapatuloy ang pagdinig sa darating na September 4 upang busisiin pa ang usaping teknikal sa naturang building. Pagpupulungan din ng komite ang open invitation kay Vice President Binay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino.